So yo, what's up sa inyo lahat mga paps, no? Welcome back sa ating channel. So araw na ito ay meron tayong gagawin. Bali isang sharp. Marami kasi itong mga tanong sa mga sa YouTube natin kung bakit yung hard reset daw, kahit buo naman yung backlight, kahit buo yung okay yung kanyang power supply, okay yung kanyang diode, wala pa rin lumalabas dun sa kanyang screen. So yun yung sasagutin natin at yun yung gagawin nating video ngayon para masagot yung mga katanungan natin mga kapwa technician saka mga viewers natin. So simulan natin yung video. So ayan po yung unit natin na nakatagilid na, tapos pinuksan na rin natin. So ito yung kanyang model. Ayan, Sharp Sharp LC-32LA267M 267M. Ayan, medyo naslang tayo. So tingnan yung kanyang problema. Saksak ko lang. Ayan, saksak po natin. So ito yung kanyang indicator. So pinutin natin yung kanyang power. Ito. Ayan, tingnan natin. Ayan o. Nagbi-blink lang po siya. Ayan. So maraming nagtanong dun sa channel natin kung bakit daw, kahit nagawa na lang yung procedure niya. Kasi pag hard reset nito, mga ganitong problema, pwede mo siya makuha dito sa pag hard reset lang. Kung buo yung backlight, kung buo yung diode at okay yung power supply. Ayan. So pag hard reset nito, itong power na to, buto na to, tsaka joystick na to, long press mo lang yan. Pagkatapos mong may long press, papalit-palit yung kulay ng kulay pula at tsaka green. Then up, down, up, then long press natin yung joystick na to. Itong parang joystick na button, no? Tapos lalabas yung kanyang factory settings, then punta tayo sa page 2. Yung lamp error 5, gawin na itong 0, then exit tayo, save natin. So yun, pag normal na yung TV natin. So ginawa ko na yung procedure na yun. Ginawa ko na yung procedure na ganon kapag hard reset. Ang problema lang is magbi-blink lang yung kanyang backlight. Blink lang siya tapos patay. So nakala ko na sira yung backlight. So nung tinest natin yung backlight dito sa kanyang socket, dito sinek po natin siya, normal. So hindi ako nung minsan kasi yung backlight tester natin is kahit may pundi isa, minsan is gagana pa rin siya. So naniguro ako, binuksan ko talaga yung unit na to, binaklas ko yung panel, tinanan natin yung buo, isa yung kanyang strip line, 3 strip kasi to So normal po yung voltahe, even po sila, tapos okay yung backlight. So binalik ko na lang yung panel, tapos ginawa natin ng paraan. May na-experience kasi ako nito isa, hindi ko lang nagawa ng video. So ngayon merong bumalik, merong same problem pa rin doon sa nagawa natin dati. Ito yung gagawa natin ng video. Ito po yung power supply board natin. Ayan. Primary side, tapos secondary side. Ayan. Ito yung diode na supply papuntang backlight natin. So ito po siya. Ito yung ginawa ko. Bale kung gagana ulit to, pangalawang repair natin to na ganito yung ginawa natin. Pag normal po siya. Na hindi mo na siya kailangang i-hard reset. Kung yung isa kasi hindi mo na siya kailangang i-hard reset. Kapag naayos mo yung driver dito, yung kanyang backlight driver, magno-normal po yung kanyang display. Ayan. So ito siya. Saan na yun? Patay na patutok. Kita nyo ba to? Yung number ng ating backlight driver kasi minsan kasi nagluloko yung may mga change value dito sa kanyang mga feedback. So, yung number ng ating hindi makita. Ang ating backlight drivers, siya? TPS 1197. Ayan, TPS 1197. So ito yung pin number 1. Wait, medyo naduduling ako Ito yung pin number 1. Ito yung pin number 1 ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yung pin number 10 na to, ito, pin number 10. Kita nyo ba yan? Meron siyang resistor. So yung value ng resistor natin, ayan. Wait. Yung value ng resistor natin, kita nyo ba? Ayan. 224 po yan. Lagyan nga natin ang contact cleaner. Ayan. Yung resistor na yan, sa may tawag sa may resistor na to, yung value nito, yung tatak nito, hindi ko na makita. Wait. Ayusin natin yung camera. Ayan. Yung resistor na to, ito siguro yung level niya R7
R7809. Kasi yung ito siguro, ito naman yung R7806. So bali 224 po yung number ng ating resistor na to. Minsan kasi yung dating gawa natin nagka-change value yung resistor na to. Instead of siya 220k, naging 217 kasi tinanggal na po natin to, tapos chinek natin yung kanyang resistance. 217k na po siya, hindi na po siya 220k. So gagawin natin ito, try nating palitan to, ito yung 224 na resistor na to. Meron na rin tayong ni-ready dito na 220k na resistor na ipapalit natin dito. So gagawin ko is tatanggalin natin to, tapos try natin palitan. Bali pin number 10 yan. Gagawin natin dito, natin idikit yung resistor natin, tapos papunta dito, tapos tatanggalin natin to. So ito, nahihina na po natin siya. Ayan o. Ayan. So pin number 10, tsaka sa kabilang paa ng ating resistor na sa may 224. Ayan. So ito yung resistor natin tinanggal. Ayan. Chinek po natin yan. Hindi ko lang napakita, hindi ko lang na-video. Basta yung kanyang naging resistance niya is 217k na. Then ito naman yung pinalit natin, sumobra siya, naging siya 224k. So okay lang yan. Ayan o. So 20k po yan. Ayan. So kita nyo ba? Zoom in pa natin para talagang makita ng maayos, no? Ayan. Ayan. So make sure na hindi po didikit yan sa mga katabing components o mga linya para hindi magkakaroon siya ng problema. Ayan. So ibabalik ko lang to dito sa may unit natin, tapos final testing na po tayo. Ayan, balik na po natin yung board, then testing natin kung gagana na ba yung ginawa natin, no? So tingnan natin doon sa may indicator. Ayun, umilaw na yung kanya indicator, nagkaroon na siya ng standby, hindi na po siya nagbi-blink. So may remote tayo, pwede rin dito. Pinutin natin yung kanyang power button dito. Ito. Wala yung pula. So pinutin natin ulit. Ayun, nagkulay green na siya. Ayun, nagkulay green. Bumukas na yung backlight. Tingnan natin kung hindi na ba siya mamamatay. Yan, bumukas yung backlight. Ito siya. Bumukas yung backlight natin. Ayan. So tingnan natin dito. Ayun! Ito, hindi makita kasi. Ayan, oh. Wait. Nakatagilid kasi ito eh. Ayan, oh. So, automatic na po na gumana yung unit natin kahit na hindi po natin na hard reset, no? Siguro, kasi yung nung nagdala dito sa unit na to is kakilala natin. Sabi niya, ginawa daw niya yung nakita niya sa YouTube yung ginawa ko na pag-hard reset, pero ayaw talaga. Hindi daw iilaw yung kanyang screen. So nakala po natin na backlight, sabi ko baka backlight yung problema. So yun nga, hindi naman pala backlight, kundi yung kanyang bias dun sa kanyang backlight driver sa may secondary side supply natin. Ayan. So ito, patayin lang muna natin. Like, parang siya, talaga siya, parang napasukan ng first bin files, kasi kikita nyo dyan yung start up nya. Kailangan pa siyang iset ng English yung kanya mga settings dyan. So nawala po yung dating nito, na-save sa may memory. So parang fresh na po yung kanya memory nito kahit na hindi natin ni-reprogram. Ayan. So patayin ko lang baka kabalik yung problema niya. So ito, patayin natin sa may remote. Ayan. Yun, standby siya ulit. Papawiran ko ulit. Pawiran siya. Tayo lang yung backlight. Ayun, bumukas yung backlight. Ito. Bumukas yung backlight. Ayun, okay na po siya. Hindi na po siya namamatay. Hindi na po siya nabiblink yung ating indicator. So, okay na po yung unit natin, no? So ito, nasagot na po natin yung mga maraming katanungan, no? Buti at meron tayong tanggap ulit na ganong problema. Nagawa natin yung solusyoner. Bali na isagot natin yung mga katanungan ng mga kapwa technician natin, saka mga viewers natin about sa kanilang mga shop na TV na hard reset na pero ayaw pa rin, hindi ko lang makita doon sa screen, or hindi i-appear yung factory settings niya doon sa may screen kahit na
nagawa na po yung procedure. So ganun lang po yung procedure niya. Kung hindi mo siya makuha or walang display pa rin kahit nagawa mo na yung procedure na to, yung pag-hard reset. So tatlong yung portion na i-check nyo. Backlight, itong diode na supply sa backlight, ayan, at saka yung kanyang feedback dun sa kanyang pin number 10 dito sa may backlight driver niya. So yun lang. So yun lang yung gusto ko yung bagay sa araw nito, no. Maraming salamat sa mga at saka nanood. May God be with us always, and this is your service Ryan Kusitek. See you in our next video. Bye bye.